Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab abay hawa. Kal halal hawad abay hawa alhayam. Basa masyaya ki hawashay. Bahasam raw kakadas. Kwam yasarala elda oper maharlika Philippines. Tawada abay hawa. Yaman. Okay, diretso tayo. The Book of Jasher, chapter 20. Isa lang na chapter. Will be our study. Ang aklat ni Haser, kabanata 20 ang ating pag-aaralan. Okay. Basa. Ang aklat ni Jasher, kabanata 20, verse 1 to 30. At nang panahong yaon, ay naglakbay si Abraham mula sa kapatagan ng Mamre, at siya'y naparoon sa lupain ng mga Pilisteo, at siya'y tumahan sa Gerar. Ito ay sa ika-25 taon ng pananatili ni Abraham sa lupain ng Kanaan, at sa ika-100 taon ng buhay ni Abraham, na siya'y dumating sa Gerar, sa lupain ng mga Pilisteo. At nang sila'y pumasok sa lupain, ay sinabi niya kay Sarah na kaniyang asawa, sabihin mo na ako ay iyong kapatid sa sino mang magtatanong sa iyo, upang ako'y hindi patayin nila sa mga nananahan sa lupaing ito. Dahil kukunin kanila dahil sa iyong kagandahan. Oh, yan. At samantalang si Abraham ay tumatahan sa lupain ng mga Pilisteo, ay nakita ng mga lingkod ni Abimelech na hari ng mga Pilisteo na si Sarah ay totoong maganda. At kanilang itinanong si Abraham tungkol sa kaniya, at sinabi niya, siya ay aking kapatid. So, sa Egypt, ganon ang style niya. Pagdating sa Palestine, ganon din style niya. Kasi nangamba siya, baka patayin ako, kukunin ang asawa ko, super beautiful pa naman to, artista dito, walang binatbat dito. Maganda talaga si Sarah. So, yan ang laging pangamba ni Abraham na baka patayin siya pag aminin niya na asawa niya. So, ngayon, tuloy tayo. At ang mga lingkod ni Abimelech ay naparoon kay Abimelech na nagsasabi, isang lalaki na mula sa lupain ng Kanaan ay naparito upang tumahan sa lupain. At siya ay may isang kapatid na babae na totoong maganda. At narinig ni Abimelech ang mga salita ng kaniyang mga lingkod na nagpupuri kay Sarah sa kaniya. At sinugo ni Abimelech ang kaniyang mga punong kawal at kanilang dinala si Sarah sa hari. At naparoon si Sarah sa bahay ni Abimelech. At nakita ng hari na si Sarah ay maganda. At siya'y lubhang nakalugod sa kaniya. At nilapitan niya siya at sinabi sa kaniya, ano ang lalaking iyan sa iyo na kasama mong naparito sa aming lupain? At sumagot si Sarah at sinabing, siya ay aking kapatid. At kami ay nagmula sa lupain ng Kanaan upang manirahan kung saan man kami nakasumpong ng isang lugar. So, binanggit na salitang totoong maganda. Kasi mayroon kasing maganda-maganda lang, medyo maganda, medyo maganda, medyo magandang-maganda, pero siya totoong maganda. So, walang siguro, pag i-compare ngayon, walang artistang makapantay kay Sarah. Kasi talagang lahat napighani talaga. Pero mo si Haring Abimelech, si King Pero, yung una. Pero sa pamagitan na yon, doon ang blessing ni Abraham. Blessing. Ito, Abraham na ang pangalan niya dito, hindi na Abram. Okay.
Tuloy. Ah. At sinabi ni Abimelech kay Sarah, narito, ang aking lupain ay nasa harap mo. Ilagay mo ang iyong kapatid sa alinmang bahagi ng lupain ito na nakalulugod sa iyo, at magiging tungkulin nating dakilain at itaas siya sa lahat ng mga tao ng lupain. Yamang siya ay iyong kapatid. At ipinatawag ni Abimelech si Abraham. At naparoon si Abraham kay Abimelech. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, narito, iniutos ko na ikaw ay parangalan ayon sa iyong ninanasa dahil sa iyong kapatid na si Sarah. At umalis si Abraham sa hari, at ang kaloob ng hari ay sumunod sa kaniya. Sa gabing iyon, bago humiga ang mga tao upang magpahinga, ang hari ay nakaupo sa kaniyang luklukan, at nakatulog ng mahimbing sa kanyang luklukan, nakatulog hanggang sa umaga. So, nakatanggap si Abraham ng blessing ni galing kay Haring Abimelech. Pag uwi niya, sunod yung blessing na tatanggapin niya. Another blessing po, mo nalaman niyang asawa pala, another blessing na maibibigay. So, pinagpala talaga sa Abraham sa pamagitan ng ganong paraan. Okay. Ngayon, si Abimelech, nandoon si Sarah. So, tuwang-tuwa siya, nakaupo siya sa trono, hindi siya pumunta kay Sarah, doon sa kwarto. Nakatulog siya sa kanyang trono, sa kanyang luklukan, hanggang umaga. Oh. Pinatulog lang. Pinatulog siya. Para di makain. Pero, nanaginip. Okay, ito, tuloy tayo ha. Anong panaginip niya? At siya'y nanaginip na ang isang anghel ni Yahweh ay dumating sa kaniya Ah, na may hawak na tabak sa kaniyang kamay. At ang anghel ay tumayo sa ibabaw ni Abimelech at ninais na patayin siya ng tabak. At ang hari ay natakot sa kaniyang panaginip. At sinabi niya sa anghel, sa anong kasalanan ko laban sa iyo na naparito ka upang patayin ako sa iyong espada? At ang anghel ay sumagot at nagsabi kay Abimelech, narito, ikaw ay namamatay dahil sa babae na iyong dinala kagabi sa iyong bahay. Ngayon nga'y ibalik mo ang babaeng iyon sa kaniyang asawa, sapagkat siya ay may asawa, at dapat ibalik mo siya. Alamin mo, at kung hindi, ikaw ay tiyak na mamamatay. Ikaw at ang lahat ng nasasakupan mo. yan. Takot hindi lang siya ang mamatay. Lahat ng mga nasakupan niya, talagang papatay ng anghel. Pero si Sarah at saka si Abraham, hindi sila nag-prayer. Hindi katulad doon sa kay Haring Paraon, nag-prayer talaga sila. At sinagot naman ni Hawa, ito, hindi na. Automatic na ang anghel nagpakita sa panaginip. Papatayin kita, isauli mo yung babae na sa kanyang asawa. Kasi pag hindi, matiyak na mamamatay ka, pati ang yung mga tauhan. So, diyan na nangyari. Natakot si Abimelech. Okay, tuloy tayo. At nang gabing iyon ay nagkaroon ng malaking hiyaw sa lupain ng mga Pilisteo. At ang mga tumataan sa lupain ay nakakita ng anyo ng isang tao na nakatayo na may hawak na tabak sa kaniyang kamay. At kaniyang sinakta ng tabak ang mga nananahan sa lupain. Oo, ipinagpatuloy niya ang paghampas sa kanila. At sinaktan ng anghel ni Yahweh ang buong lupain ng mga Pilisteo ng gabing iyon. At nagkaroon ng malaking kaguluhan ng gabing iyon dahil nagkaroon sila ng kakilakilabot na sakit. At ang bawat bahay bata ay sarado. At ang kamay ni Yahweh ay nasa kanila dahil kay Sarah, na asawa ni Abraham, na kinuha ni Abimelech. At sa kinaumagahan ay bumangon si Abimelech na may takot at kaguluhan at may malaking pangamba. At siya'y nagsugo at ipinatawag ang kaniyang mga lingkod at kaniyang isinaysay ang kaniyang panaginip sa kanila, at ang bayan ay natakot ng mainam. So, ang pagkakaiba doon sa Egypt, kasi binigyan ng sakit sa anghel, pero may namatay. Dito walang namatay. Nagkasakit lang. At saka yung mga babaeng mga anak, sirado ang bahay bata.
So, maging baog. So, si Abimelech, nakasakit din. Sila lahat, nakasakit. Nakakilabot na sakit. Pero hindi naman namatay. Walang namatay. Hindi katulad kay Haring Paraon, may namatay talaga. Pero takot na sila eh. Ngayon, tuloy natin yung story. At isang lalaking nakatayo sa gitna ng mga lingkod ng hari ay sumagot sa hari na nagsasabi, "O mahal naming hari, ibalik mo ang babaeng ito sa kaniyang asawa, sapagkat siya ay may asawa. Sapagkat gayon din na nangyari sa hari sa Ehipto, nang ang lalaking ito ay dumating sa Ehipto. At sinabi niya tungkol sa kaniyang asawa, siya ay aking kapatid, sapagkat gayon ang kaniyang paraan upang hindi siya papatayin sa lugar kung saan siya manirahan sa lupain o kung saan siya nakikipamayan." At si Faraon ay nagsugo at kinuha ang babaeng ito upang maging asawa. At ang Yahawa ay nagparusa sa kaniya ng matitinding salot hanggang sa kaniyang ibalik ang babae sa kaniyang asawa. Ngayon sa makatuwid, o makapangyarihang hari, alamin mo kung ano ang nangyari kagabi sa buong lupain, sapagkat nagkaroon ng napakalaking pangamba at matinding sakit at panaghoy. Dahil marami ang nagkaroon ng kakilakilabot na sakit sa mga nasasakupan mo dahil sa babae na iyong kinuha. Oo, yan. Oo. May nagbalita eh. Alam niya anong nangyari sa Egypt eh. Style ni Abraham yan na sabihin niya kapatid ko kasi sa takot nga patayin siya, kunin ng asawa. So mahirap palang pag may asawa kang maganda eh. Oo. Pag may asawa kang very beautiful, nako. Yun ang nangyari kay Abraham. Ginawa rin ni Isaac yan eh. Kasi maganda din si Rebecca eh. So, nangyari din, sinabi din niya na kapatid niya, Maya, pagdating natin sa story about kay Isaac. Okay, dito muna tayo sa kay Abraham. So, yun. Ngayon, nagkaroon ng sakit. Ang karamdaman, oh. So, anghel lang ha, bumaba, nagdalag espada. Pero pag ganun, nagkaroon ng mga sakit. Mga karamdaman. Pati ang hari. Oh, sila. So, ngayon, tuloy tayo. Ngayon sa makatuwid, ibalik ang babaeng ito sa kaniyang asawa. Dahil mangyari sa atin gaya ng nangyari kay Faraon, na hari ng Ehipto, at sa kanyang mga nasasakupan. At upang hindi tayo lahat mamatay, at si Abimelech ay nagmadali at pinatawag niya si Sarah. At siya'y dumating sa harap niya at ipinatawag din niya si Abraham at siya'y nauna sa kaniya. At sinabi ni Abimelech sa kanila, "Ano itong gawain na inyong ginagawa sa pagsasabing kayo'y magkapatid? At kinuha ko ang babaeng ito upang maging asawa ko?" At sinabi ni Abraham, "Sapagkat inakala kong ako'y patayin mo dahil sa aking asawa." At si Abimelech ay kumuha ng mga kawan at baka at mga aliping lalaki at mga alilang babae at 1,000 pirasong pilak at ibinigay kay Abraham at ibinalik niya si Sarah sa kanya. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Narito, ang buong lupain ay nasa harap mo. Tumahan ka doon saan man ang gusto mong piliin sa mga lupain ko." Oh, style ang blessing, no? Ang paraan ni Abba Yahawa na pagpalain si Abraham, gano'ng paraan. Pag nalaman na kapatid, binigyan ng blessing. Nalaman na asawa pala, binigyan pa rin ng blessing. Pero ang pagkakaiba sa Egypt, yung binigyan blessing, binalik si Sarah, pinaalis sila. Dito, pinatira pa rin sila. Okay, nandito lupain, no? Manahan kayo, tumahan ka doon. Saan man ang gusto mong piliin sa mga lupain ko. So, doon pa rin sila, hindi sila pinaalis. Yun. So, kita mo, lalong dumaming kayamanan si Abraham. May mga katulong pa. Maliban doon sa Egypt, mayroon pang galing sa mga Pilisteo, mga Pilistia. Okay, tuloy. Ay. Ayan.
Okay, tingnan natin. Basa. Kawikaan, chapter 28, verse 20. Ang taong tapat ay pagpapalain at uunlad. Ngunit ang yumaman sa pamagitan ng daya ay parurusahan. So, kaya lang pinagpala si Abraham, tapat kasi siya. Ang taong tapat ay pagpalain at uunlad. The honest man will be blessed and prosper. But the one who gets rich by deceit will be punished. Ngunit, ang yumaman sa pamagitan ng daya ay parurusahan. So, may yumaman sa pamagitan ng daya. Parusahan yan. Pero ang yumaman, hindi naman sabing yumaman talaga. Sabi lang na pagpapalain at uunlad. Uunlad at pagpalain. Pero hindi talaga ginamit ang term na yumaman. Uunlad lang siya, pagpalain. Pero yung yumaman talaga sa pamagitan ng daya ay parusahan. So, huwag tayong magpayaman sa daya. Kailangan we are honest and goodness. Ang gawin natin, maging tapat lang kay Yahweh para pagpalain. Ang iba naman, kaya lang sila maging tapat kasi nandyan, darating. Pero kung walang darating, hindi na rin tapat, hindi na magpakita. Yan ang mga pasaway. Tingnan natin si Abraham ha, kung bakit siya pinagpala. Basa. At si Abraham at si Sarah na kaniyang asawa ay umalis mula sa harapan ng hari ng may karangalan at magalang. At sila ay nanirahan sa lupain, maging sa Gerar. At ang lahat na nananahan sa lupain ng mga Pilisteo at ang mga lingkod ng hari ay nangadaramdam pa rin dahil sa salot na ginawa ng anghel sa kanila buong gabi dahil kay Sarah. At ipinatawag ni Abimelech si Abraham na sinasabi, italangin mo ngayon ang iyong mga lingkod sa Yahweh na iyong alahayam upang kaniyang alisin ang karamdamang ito sa gitna natin. At si Abraham ay nanalangin dahil kay Abimelech at sa kaniyang mga nasasakupan. At dininig ni Yahweh ang panalangin ni Abraham at kaniyang pinagaling si Abimelech at ang lahat ng kaniyang nasasakupan ay gumaling ang kanilang mga sakit. So yung binalik ni binalik ni Haring Abimelech si Sarah kay Abraham, ay mayroon pang mga karamdaman na natira sa mga tao, pati kay Haring Abimelech. That's why pinabalik siya, pinagpapre. Ngayon, pinalangin. Gipre ni Abraham. Prayer niya. Ngayon, gumaling. Dininig ni Yahweh alahayam ang panalangin ni Abraham. So, ano ba ang cause? Bakit sa prayer ay may kasagutan? Ano ba ang meron kay Abraham na bakit nanalangin siya ay sinagot ang prayer? Ganito. Basa. Genesis chapter 15 verse 6. Naniwala si Abraham kay Yahweh. At dahil dito, itinuring siya ng alahayam na matuwid. So, ang isang pagpataong maniwala pala kay Yahweh, katulad kay Abraham, ay ituturing na matuwid kapag kayo o tayo ay maniwala kay Yahweh. Ituturing tayong taong matuwid. Pero mo ha, Abraham believed in Yahweh. And because of this, alahayam considered him righteous. Naniwala si Abraham kay Yahweh at dahil dito, itinuring siya ng alahayam na matuwid. Ngayon, yung mga hindi naniniwala kay Yahweh alahayam, hindi kayo matuwid. Hindi kayo ituturing na matuwid. Ang ituturing na matuwid, yung lamang naniniwala kay Yahweh alahayam. Gusto niyo na kayo'y maging matuwid? Tanggapin ninyo
si Aba Yahweh na alahayam. At kayo'y matuwid sa harapan ni Yahweh. Okay. Ano pa ang ginawa ni Abraham? Basa. Genesis chapter 17 verse 1. Nang si Abraham ay 99 na taong gulang, si Yahweh ay nagpakita sa kanya at nagsabi, "Ako ay alahayam na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin at panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay." Ito pa. Ito pa ang isa na naging matuwid, si Abraham. Hindi lamang siya ay naging matuwid sa kanyang panampalataya kay Yahweh, alahayam, at siya rin matuwid dahil pinanatilihin malinis ang kanyang sariling buhay habang nabubuhay. Basahin natin direkta ha. Nang si Abraham pa to kasi verse 17 pa to at chapter 17, ay 99 na taon gulang. Si Yahweh ay nagpakita sa kanya at nagsabi, "Ako ay alahayam na makapangyarihan. Sumunod ka sa akin." Importante sumunod tayo kay Yahweh. Sumunod. At panatilihing malinis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Panatilihing malinis ang ating sarili habang tayo nabubuhay. Ibig sabihin, iwasan ang mga ginagawang baluktot, iwasan ang mga ginawang hindi maganda, iwasan lahat, iwas sa kasalanan, iwas sa bisyo, at tayo'y laging sumunod sa mga utos ni Yahweh. Tayo'y maging matuwid. At yung nanalangin si Abraham ay sinagot dahil matuwid siya. That's why, gumaling ang karamdaman ni Haring Abimelech, pati yung mga tao na may karamdaman, gumaling. Sinagot ang prayer ni Abraham dahil siya ay matuwid at nanampalataya kay Yahweh. Ngayon, ano bang sinabi sa aklat ni Santiago? Basa. Santiago chapter 5 verse 16. "Kaya't ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa." Ang panalangin na isang taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kaya lang makapangyarihan ang prayer at mabisa dahil matuwid tulad kay Abraham. Unang tinawag siyang matuwid, righteous, nanampalataya kay Aba Yahweh, alahayam. Pangalawa, panatilihin ang kanyang buhay na laging malinis habang nabubuhay siya itong planet na ito, itong mundo na ito. Ganun lang. Nanampalataya kay Aba Yahweh, iwas sa kasalanan, manatiling malinis habang nabubuhay sa mundong ito. Kapag ikaw manalangin, sasagutin ni Aba Yahweh ang prayer mo. Una, maniniwala ka na ang pangalan ng Creator ay si Yahweh, alahayam. Ang proper name niya, Yahweh. Ang title niya, alahayam o makapangyarihan. Tapos sundin natin ang kanyang utos, yung Torah. We are following the Torah, the commandment, and then we are always remain or maintain our righteousness o cleanness in our life. Lagi tayong malinis, lagi tayong iwas sa kasalanan, at tayo'y lubos na tatawaging matuwid. The moment that we are asking for prayer, Yahweh will answer our prayer. Yaman? Oh, yan. Dugtungan pa natin. Basa. Hebrews chapter 3 verse 13. Sa halip, araw-araw kayong nagtutulungan habang ang panahon
ay matatawag pang ngayon upang walang malinlang sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Anong kailangan? Sa halip, araw-araw ha, kayong magtutulungan. Habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, now, upang walang manlinglang sa inyo at maging alipin sa kasalanan. Kaya lang pala, naging alipin sa kasalanan, nalinglang, dahil wala sa araw-araw ng kanyang pagtutulungan. Kailangan, May walay sa grupo. oo, may pagtutulungan. Sa English, instead, you work together every day, while the time can still be called now, so that no one will deceive you and become a slave to sin. Walang maging alipin sa kasalanan. Paanong paraan? Basa. Hebreo chapter 10 verse 25. Hindi natin dapat pabayaan ang pakikilahok sa ating mga serbisyo sa pagpupulong, tulad ng ginawa natin. Sa halip, patatagin natin ang isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na lalapit na ang araw ng pagbabalik ni Yahweh. Sinong babalik? Yahawa. Yahawa. Hindi si Yahawa siya. Yahawa siya, Yahawa, isa lang yon. Coming back, Yahawa siya. Sino yan siya? Si Yahawa. Sa English ha, we should not neglect participating in our assembly services. Itong ginawa natin ngayon, assembly services, as we have done. Tulad ng ginawa natin. Yung serbisyo sa pagpupulong o assembly services. Meeting. Tapos, instead, it's build each other up, especially now as we see the day of Yahweh's return approaching. Nakikita natin malalapit na ang araw ng pagbabalik ni Yahweh. That's why, hindi talaga natin kalimutan ang pagdalo o sa pagtitipon sa assembly services. Kaya lang iba naman, nakalimot. Nakalimot sa pagdalo. Iba, umalis na. Pero ngayon, nagpaparamdam na ulit. Kasi may darating na blessing. Nandun. So, yan ang nangyari. Hindi dahil because of your sincerely believe of our Abba Yahweh, kundi sincerely believe of money. So, ang tawag doon, ministry. Ministry. Hindi ministry, ministry. Ngayon, ano pa? Basa. Kawikaan chapter 9 verse 8. Huwag mong pagalitan ang mangmang. Baka kaputan ka niya. Sawayin mo ang matalino at mamahalin ka nila. Yan. Kasi, doon kasi sa services, sabi niya, atin ko, mapagalitan lang tayo sermon. Mangmang pala Ako ang matatamaan. Mangmang pala yun. Mangmang yon. Pag nagagalit Ayaw mapagsabihan. Mangmang pala yun. Mangmang. Meron nagsimba eh. Sabi niya, lagi naman kung patamaan. Maaga siya. Kasi ang pulpito malaki. Agay. Maaga siya. Tumago siya sa loob ng pulpito. Sabi niya, nandito ako sa loob. Wala, hindi alam ni pastor nga nandito ako. Tingnan natin kung matamaan pa ba ako. Kasi kailan doon sa harap niya, nakita ako, mukha ako laging patamaan eh. Ngayon, nasa loob ako. Nasa loob siya, nangaral ang pastor, natamaan pa rin siya. Sabi niya, hindi naman alam ni pastor nga nandito ako sa loob, pero bakit matamaan pa rin ako? Kasi yung ginagawa kasi niya. Ang tawag doon, Mangmang na tao pala yung nagagalit. mangmang. Pag ano, Huwag mong pagalitan ang mangmang.
baka kapuutan ka niya. Pupuot nga bisa. Sawayin mo ang matalino at mamahalin ka niya. Kapag mayroon kang pinagsabihan, magalit sa'yo, mangmang yan. Pero pag may pinagsabihan ka, hindi nagalit, happy pa siya. Mahalin ka pa niya, matalino yan. Yun lang pala. Yung pala yung, yung karakter ng tao. Oo. Makita pala dyan. Do not scold a fool, lest he hate you. Rebuke the wise, and they will love you. So yan. Matalino to. Pinagalitan ko to eh. Na doon sa pagpunta namin doon. O, di naman ano. Ang napagalitan mo, Sanay sa pagalit. matalino kasi. Pag matalino, Sanay sa pagalit. pero may isang pinagalitan ko dahil ang ano raw, ang tupa daw at kambing, galing daw tayo sa tupag kambing. Sabi ko, ano bang galing? Ibig sabihin, hayop pala ang pinanggalingan natin. Aba, nagalit. Ay, hindi matalino, mangmang yon. Pero assuming siya, matalino daw siya. Akala kasi na iba, pag magaling ka mag-English, matalino. Hindi yan ang English ang batayan. Ang batayan sa matalino, pag pagsabihan mo, ay hindi magagalit. Mahalin ka pa, magpasalamat pa. Thank you ha, na nasabihan mo ako. At least nalalaman kong mali ko. Oh. Pasalamat pa. Pero kung pagsabihan mo, magalit, huwag mong pagsabihan, pagalitan ang mangmang, baka kapuutan ka niya. Sawayin mo ang matalino at mamahalin ka nila. So, yan. So, ang pinagsabihan, naalaala ko nga yung, sa Babylonian Church pa ko, under ko ni Pastor Sammy Morris. Wala na siya, nasa langit na yon. Ngayon nangyari, sa Tondo yon, conference, 1,000 kataong, ang banda doon, banda ng Caloocan, silang boy, mga banda doon. Ako ang MC. Ngayon, sabi na isa, awit ka, Bishop, kasi isarili mo palang banda, kabisado mo yung mga banda sa awit mo eh. Di umawit ako. Sabi ni Pastor Sammy, bakit umawit ka? MC ka lang. Wala, hindi ka na-assign na special number. Mahabang oras natin, lalo magagabihan tayo. Baba ka dyan. Baba ako. Dami ha. 1,000 tao yung nanood. Baba ako, upo ako. Katabi ko, minastos ka ni Pastor Sammy. Pero mo ha, daming tao, pinagalitan ka doon ka sa taas, pinababa ka. Sabi ko, okay lang, tatay natin yan eh. Parunong tayo magpasak. Mali naman talaga ako doon dahil, pero mo, MC lang ako, pero bakit nag-special number ko? Mali talaga ako doon. Nakita kong mali ko doon eh. Tama lang yan, papagalitan ko para hindi ko na ulitin. So, ano mangyari? Matalino pala ako. Tapos, pagkatapos, tanghalian, Pastor Albert, punta ka sa McDo, bili ka. Pakainin natin si Bishop Boy ng McDo. Nung kumain ako, sabi niya, ay, ano pala ako, dapat pala ako papagalitan rin ni Pastor Sammy para mabilihan din ako ng McDo, tulad sa'yo. Gagaya na. Gagaya na. So yan. Actually, bakit ka sinabihan na pagsabihan? Kasi may error kasi. Aminin na lang na ano bang error ko? Kasi di kasi ako lumapit eh. Hinahanap ako para akala ko wala akong function eh. Akala ko mamaya pa siya. Ngayon, pinatawag na pala siya. Hinahanap ako, napunta eh. 1 oras naghahanap. At least, hindi naman nagalit. Pinagsabihan ko. So, yan. So, yan ang mga matalino. Pero pag pagsabihan mo magalit, mangmang. Ito, mangmang. Okay, tama na. Bubog sarado na. Awit na tayo. Say, ang aking nais, nga likhay layang para sa akin. One more time. Song dalisay,
ang aking nais, nga likhay nialahayang para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Minsan pa, lisay ang aking nais, nga likhay nialahayang para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong litibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tumitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Yahweh Shai. 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 Halalawaya, halalawaya. Purihin ka, Aba Yahweh. Purihin ka, Ama. Okay, tayo manalangin. Pastor Richard. Sama-sama po tayong patuloy na magbigay ng ating mga daing sa ating Aba Yahweh. O aming Aba, Yahweh na tunay na may likha ng langit at lupa, sa iyo po lagi namin ibinibigay ang aming pagpaparangal, papuri, pagdakila sa iyong banal at tatatanging kalagayan bilang may likha ng aming buhay. Anuman sa amin ay wala at hindi ito kapakipakinabang, malibang ito ay iyong gamitin para sa iyong karangalan at kaluwalhatian. Lahat ng aming nalalaman ay nagmula sa iyo. Lahat ng bahagi ng buhay namin ay nanggaling sa iyo. Kaya kinikilala namin ang lahat ng bagay ay pag-aari mo sa aming mga buhay o aming Yahweh. Katulad ng daigdig na ito na aming inaapakan na ito inilikha mo mula sa wala at pinagpala mo ayon sa iyong pagkalika sa iyong ginawa ang aming unang ninuno na si Adan. Ang iyong patuloy na pangako. Salamat dahil ito'y aming nararanasan at ang iyong pagpili sa lahat ng mga remnant upang maging bahagi ng iyong kaharian. Higit sa lahat, aming Yahweh, hindi lingid sa inyo ang plano ng mga anak ng mga fallen angel, lalo na sila ang umahawak at nagiging tanyag sa buong mundo. Dahil sa yaman na mayroon sila, nakikita mo ang lahat ng bagay, aming Yahweh. Patuloy naming itinatalaga sa iyo ang aming mga pag-aari sa aming buhay, sa aming pamilya, mga kaibigan, ang aming trabaho. Aming Aba Yahweh, tunay na alahayam na may likha ng langit at lupa. Higit sa lahat, aming nais na maganap na ang maayos at mabilisang pagtatranslate ng iyong kasulatan at yung bahagi na iyong inilaan upang magawa ito
sa kamay ni Prince James at ng kanyang mga kasamahan ay patuloy na maganap na itong darating na mga buwan. Ang pahayag at karangalan mo, patuloy na ikaw ang aming maitaas. At ang iyong salita ay magamit namin upang patotohanan ang mga Bible na nauna ay kaiba sa mga Bible na isasalin na hindi dinoktor. Aming Aba Yahawa, gawin mong makapangyarihan ang salita mong ito upang pawiin, burahin ang lason ng kasinungalingan sa lahat ng mga remnan at pakawalan sila sa katotohanang iyong ibabahagi sa amin na aming dadalhin sa kanila. Sa buhay ni Bishop, patuloy na ikaw ay maitaas at lagi naming pararangalan. Ang papuri pagsamba sa iyo ang siya naming ibibigay. Sa pangalang banal ni Masyayak Yahweh Shai. Yaman. Aba Yahawa, siya Yahawa Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahawa,